Naalala ho niyo yung Koreano kahapon na nakunan na yung van niya ginawa niyang laboratory ng droga. Ay, yung kondo niya, ininspeksyon. Eto, ang tumambad sa kanila. Naku, sako-sako at kahon-kahon ng mga materyales sa paggawa ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu. Nakuha ng PNP sa kondo nga ng naturang Koreano. Itong Koreano na ito, akala niya, siguro itong Koreano na ito, kailangan na rin itong ibiyahe. Kasi habang wala pa kasing foreigner na binibiyahe, kailangan itong ipilitin ito na sumakay sa biyahe yung madaling araw na bus. Yung pang alas 12, kasi yung trip lang daw to heaven is 12 to 4. Kailangan ito, maibiyahe ito yung first trip at saka last trip to heaven. Isama na siya doon. Yan. Pwede ito, pwede. Anyong hasyo. Gusto mo sumama sa biyahe? No problem. Bibilang kita ng ticket. Compliments sa Tutok Erwin Tulfo. Magkano naman ang ticket? Libre yun, di ba? O, libre. Ipapalista kita, Mr. Koreano. Ipapalista ko yung pangalan mo para makasabay ka sa biyaheng langit. Non-stop ito. At fully air condition pa. Kompletos ricados. At bago ka pumano, may mga iiyak pa. Kung wala ka mang kamag-anak, bibigyan kita. May padasal pa. May pasyam. Kahit hindi ka Katoliko, may pasyam. Automatic. At, above all, may mask card ka na pirmado ko. Tutok Erwin Tulfo. Okay, kailangan ipadala na itong lintik na Koreano. Ayun nga ba yan? Condo unit ng Koreano na nahuli ng isang araw. Naku, marami pang nadiskubre ang pulisya. Narito ang report. Sa bisa ng search warrant, nilusob ng mga tauhan ng Northern at Eastern Police District at NCRPO ang condominium unit ng Koreanong si Kim Jong-hee sa may Green Hills, San Juan kagabi. Doon na-recover ng pulisya ang 2 kilo ng shabu na nagkakalaga ng higit 13 milyong piso. 6 na boteng naglalaman ng mga likidong sangkap sa paggawa ng shabu, weighing scale at halos kalahating milyong pisong pera. 3 araw pa lamang daw nangungupahan si Hee sa naturang condominium building nang maaresto matapos magpositibo sa isinagawang bypass operation nitong nakaraang Miyerkules. Dito sa unit na ito, nahuling pinanggalingan ng suspect, in particular itong si Kim Jong-hee, itong Korean na napag-alaman natin na siya pala ay 2 taon na kulong na sa Manila City Jail. Matatanda ang bago isinagawa ang bypass kay Hee, sinundan siya ng operatiba at natuntun ang pinagkukunan niya ng shabu sa isang puting van na nakaparada sa isang parking lot sa barangay San Antonio, Ortigas, Pasig City. Nang halugugin ng otoridad kahapon ng madaling araw, nadiskubre sa naturang van ang sako-sako at kahon-kahong mga kagamitan at materyales na mga sangkap sa paggawa ng shabu. Kapag naproseso, kaya umano nito makagawa ng higit sa 300 kilo ng shabu na abot naman sa halagang 2.3 billion pesos. Based on the investigation conducted by our operatives, itong ating subject na ito ay chemist na nagluluto ng shabu. And base na rin dun sa ating assessment sa kanila, aside from that, he is being utilized by a syndicate to produce large-scale manufacturing of shabu. Pero gumagawa rin daw ng maliitang produksyon ng shabu ang suspect na kanya namang ibinebenta ng gramo-gramo sa mga parokyano. Bukod kay Hee, naaresto din sa hiwalay na bypass operation ang sinasabing kasabwat niya na si Marvin Yu. Itong si Marvin ay kasamahan din niya. And sinasabing driver, nagagamit siyang driver. Sa aming assessment at dun sa aming investigation, ito yung ginagamit niya na pagsasalya nung mga pinuproduce niya or niluluto ng shabu on a small scale quantity. Kagaya nitong mga nakita natin na kanyang produce. Karagdag ang mga kaso kaugnay sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng mga suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang malaking grupong kinabibilangan ng mga suspect at kung saan-saan ang kanila mga tinatago pang mga pagawaan ng shabu. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.